kalaban namin, saan ba talaga may isda? Ang tanong namin sa sarili namin ngayon. Ang sabi ko sa mga anak ko, ito muna kayo na. Dahil hindi na kaya ng tao. Ito po, dinadaan ko na lang po sa luha. Dinadaan ko na po sa inyo. Ngayon po kayo bumaba. Ramdam naman siguro ang kahirapan namin. Dahil pagdating sa mga buyer, maraming huli, unti ang binta dahil sa utang. Maraming kita, mahal naman yung babayarin. Bigas, kurinti, tubig. Paano na, pinanganak po kaming mahirap. Sana naman kahit kunting ginawa lang sana po. Maranasan din namin guminhawa kahit kunti lang. Ang hiling lang namin po, maparalan namin mga anak namin, masaya na kami. Hindi namin kunti po sa maraming pera. Sana po, ang hiling namin kayo na mangingisda, tulungan nyo kami. Hindi naman po kami tamad na mangingisda eh. Masipag po kami. Ang ayuda, parang bandid lang yan. Persit lang sa amin yan. Kinabukasan, wala na. 5,000, 2,000. So tusik kami mangisda, yan kailangan yan. Kung malaya kami mangisda sa sarili naming bayan. Sino ba ang tutulong sa amin? Wala po kami kilala. Dahil maliit lang po kami. Sinong tutulong sa amin? Kapag eleksyon, kilala mo kami. Pagdating sa problema, hindi mo kami kilala. Paano po? Ito po, diritsahan po. Diritsahan po. Sinasabi ko, sasalubin ko po, diritsahan po ako. Huwag po kayong sumama sa amin kayong mag-iisda. Dahil sinasabi ko lang po ang salubin namin kayong mag-isda. Hirap na hirap po kami. Hindi po sa tatang ayuda. Malayang pangingisda lang po ang kailangan namin. Marami pong salamat. Maraming salamat po. Mawala kayang Sambareño. Tugong Subic, 30 anyos na po sa Masinloc. Concerns ko po dito ngayon, ang Zambales po ay coastal area. Committee hearing po ito, sama-sama po tayo. Bigyan pansin po una, maritime safety. Ang Zambales po ay napakalawak. Mula Subic, Olonga po ang dahil barkong pumapasok. Maliliit na mga isda, safety measures ang kailangan po namin. Huwag po tayong maging emosyonal. Maging critical po tayo. Salamat po sa pagdalo nyo, pagpunta nyo rito at ibinaba nyo po ang pamahalaan. Malaking bagay po sa amin yan. Sa pagkakataon ito, kami rin po, munting maliliit na mga isda, humahanap na rin po kami ng kaugnay namin sa iba pang mga lugar para idulog po sa inyo. Actually po, may kaugnay na po ako tungkol sa maritime safety. Ma-expertise po sila pagdating po riyan. Mula po sa Bahura, mula po sa baybaying dagat hanggang sa kalagitnaan ng karagatan. Sabot po natin yan. Kaya sama-sama po tayo. Yun po ang gusto kong bigyan pansin. Sana po, committee hearing na ito, mas maging mas mataas pa na antas at higit na lahat ang sinasabi po namin. Ang magmamalasakit po sa Pilipinas ay tayong lahat na Pilipino. Magandang bagay po. Lumapit po kayo. Sinisiwalat namin ang mga kasama po namin lubhang marugdog ang kanilang mga hangarin. May para sa inyo ang kanilang mga mensahe. Alam ko naman po at malinaw sa inyo, loud and clear ang sinasabi po namin at marami pa po kami hindi nasasabi bagamat limitado tayo sa oras. Pero nagtataas kamay po ako sa inyo. Saludo po ako sa pamahalaan. Patuloy po natin gawin ito at sama-sama rin po kami mga mangingisda na palalakasin namin ang aming pwersa sa teknolohiya, sa iba pang paraan. Sama-sama po tayo magtulungan. Sabi ko pa po, pangalawang porsyon, kung kayo po sa Kongreso, matagal na po namin pinananawagan, ang BIPAR ay isang maging departamento. DA, ilan po ano pa bang sektor ang hindi gaanong napapansin? Magsasaka at nangingisda. Napakalawak ng bilang po namin, pero kakarampot po ang pondo. Sana po, sa time niyo po ngayon, kung maaari po, isa rin po sanang bigyan pansin nyo na maging departamento na ang BIPAR. Marami pa po kaming gusto at pinibigyan mo kakataon. Muli po, ang panatag, ang grupo namin, Deltacom. Deltacom panatag po ako at malawak pa ang aming mga samahan.
radio, at iba pang mga device at teknolohiya, pinag-aaralan po namin kung paano po namin mas matutulungan ang kapwa namin maliliit. Ngayon na rin po ang iba pang nagbibigay ng puhunan, alalahanin po natin ang nagpapakain po sa ating hapag, kayo maliliit na mga isda. Magandang mga umaga po at pagpalain po nawa tayo ng Ama San Andres, Patrón ng Masinloc, San Andres. Ang ating pong gobyerno, sa pangunguna po ng ating Presidente Ferdinand Bongbong Marcos, at siyempre po ng ating Speaker Martin Romualdez, ay gagawin po lahat ng kanilang magagawa upang protektahan ang ating mga mangisda laban sa banta siyempre ng ating banta ng China na uhulihin lalo-lalo na sa June 15. Kabilang na po rito, siyempre, ang diplomatikong solusyon na inihain ng ating gobyerno, no? Dahil talagang atin naman ang teritoryo, ang economic zone natin. So nakahanda ang ating pamahalaan na protektahan ang ating mga isda. Lalo-lalo na po rito, ang commitment po ng ating pamahalaan sa pangunguna po ng ating speaker upang magdagdag ng mga kagamitan na pandagat upang maprotektahan yung ating mga mangingisda. Kailangan natin pagtanggol ang ating soberanya at ating teritoryo. So, nakita naman natin yung deklarasyon ng ating Presidente na hindi siya papayag na an inch ng ating teritoryo ay mapunta sa ating sa mga banyaga. So, wala tayong isusuko na kahit anong teritoryo sa China. Sa pangunguna po ng ating Speaker Martin Romualdez, at sa pamahalaan po ng ating Presidente, na si Presidente Bongbong Marcos, may sapat po na pondo na naibibigay ng ating pamahalaan para sa BIFAR. Ngayon, siyempre sila humihingi ng pondo sa Kongreso, binibigay ng Kongreso kung ano yung nararapat na budget para sa kanila. Ngayon yung pag-i-implement, inasa kanila na po yun yung pag-i-implement. So nakakalungkot po na malaman ngayong araw na ito na yung mga ibinibigay nila na kagamitan tulad ng mga bangka, hindi angkop sa kung saan kung ano yung kailangan ng ating mga isda, lalong-lalo na sa pangingisda sa Scarborough. So, nalaman din natin dito, kanina sinabi, na hindi angkop sa kanilang mga kailangan yung mga bangkang itinamigay. So, siyempre, bilang may oversight function ang Kongreso, alam ni Senior Deputy Speaker Tom Gonzales at saka mga kasamahan ko na talagang kailangan kung ano yung mga pangangailangan ng ating mga isda, yun ang ibigay. Hindi po nagkukulang ang Kongreso sa pagbibigay ng pondo sa BIFAR. Hindi po nagkukulang ang ating Presidente sa pagpapaalala sa BIFAR na gawin po yung kanilang trabaho at talagang bumaba sa ating mga mangisda at alamin yung kanilang mga pangangailangan. So, naandito po kami bilang isa sa mga responsibilidad ng Kongreso is yung oversight function. So, isa sa mga importanteng nalaman natin na hindi angko yung mga bangka na yung pinamimigay nila. So, isa yun sa mga sisilipin at titignan ng Kongreso, siyempre, sa pangunguna ng ating Speaker Martin Romualdez. Ma'am, sa amin yung gaya na sinabi ni Kong Jay, doon kasi sa amin sa Tondo, may tawag dyan eh. Tawag dyan, may mabigay na lang. Alam niyo si President Bongbong Marcos kasama si Speaker Martin. Nakarang linggo, nagpunta kami sa Cagayan de Oro, gaya ng sinabi ng mga kasama natin. Kahapon nandun kami sa Tawi-Tawi for the simple reason na inaabot ng pamahalaan yung mga tao. Kaya kami naririto ngayon para mapakinggan yung mga fisher folks natin, para hindi lost in translation, para maintindihan maigi. Yun ang hiling ko sa BIFAR. Personal na hiling ko yun. Na sa darating na budget season, sa pagbibigay ng tulong doon sa mga fisher folks natin, gawin naman natin tama. Ayun na, nagsasalita na sila kung ano kailangan eh. Pakinggan natin. Kaya huwag yung maima. O ibigay natin yung kailangan nila para makapangisda sila ng mas mainam. Ayun lamang, ma'am. Salamat po. Of course,
isabay ko na po itong isang question na ito. SDS Dong, of course, narinig po yung kwento ni Sir Noli, yung isa sa mga mangisda natin na parang sinasabi niya na hindi enough ang ayuda sa mga fisherman dahil nga mas gusto nila na ibalik yung fishing rights doon sa Bajo de Masinloc. Ano po yung reaction po doon sa impassioned plea ni Sir Noli, isa nating fisherman dito sa consultation, na parang ayaw po nila ng ayuda, gusto nila tulong, gusto nila tulungan sila na makabalik doon sa pangingisda doon sa Bajo de Masinloc. And to Kong Tupas and Kong Hun, hindi lang po China ang dito, ang may issue din po dito, excuse me, Vietnam. Ano din po ang inyong reaction na sinabi po ng iba na Vietnam daw po? Ayan. Ganito, no? Una siguro tatanungin natin, meron ba tayong mga fishermen na nakakapasok sa Bajo de Masinloc? Di ba, kaya pupunta ron para magbigyan ng ayuda. Sa loob, wala naman sa loob. So, nabigyan ng ayuda, yung namamalakaya sa labas. Kaya nga, nung kausap ko yung nag-organize, sabi ko baka kasi naman daw sila mga rating, kasi yun naman mga fishermen is about 20 miles na malayo sa Bajo de Masinloc. Kaya nga ang inaano natin dito ay ang dapat natin tingnan yung long-term effect sa mga fishermen natin na namamalakaya doon. At yun nga yung ginagawa natin ng paraan, yung long-term program natin. Na sabi naman preso ay all out ang tulong nila. In addition to anong sinabi ni Governor, hindi lang short-term yung mga solutions na providing, short-term yung ayuda. Una, that's why we're creating the Department of Fisheries and Aquaculture to provide long-term solutions. Second, hindi let go yung claim natin based on the arbitral ruling. We're not trying to enforce it. Third, dialogue natin with other countries to help us enforce this arbitral ruling. So, gusto natin na ibalik yan, no? Ang fishing rights natin to that areas are nationally ours technically. So, dapat kikinip natin na we cannot give up on that and we will not give up.